magsalo-salo sa devotion sa umagang ito. Ang pamagat ho sa devotion po is tukso. Bakit ko ito na bigyan ng pamagat po? Unahin po natin, basahin ho ang Santiago 1:13 po. Sabi ho dito, huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, marami pong salamat, Panginoon God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay magkabilang talim na nanunuot sa aming kalamnan at sa aming mga buto. Lord, salamat, Panginoon o God. Bigyan niyo po ako ng sapat na wisdom and knowledge, Panginoon o Lord God, upang maipaliwanag ko ng mabuti ang iyong mga salita sa iyong mga anak, Panginoon o God. Naniniwala po kami, Lord God, na sa mga oras na ito, Lord God, bubuksan niyo po ang aming mga puso't kaisipan na ito, Lord, ay maunawaan namin at manamnam po namin ang iyong mga salita na tunay nga mabitamina sa aming mga buhay, Panginoon God. Lord, salamat sa iyo po, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo na siyang naggagabay at nagpapatnubay sa bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat. We give you praise and honor to you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Sabi ho dito, nais ni Satanas na sirain ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mandarayang pamamaraan upang tayo'y akitin na magkasala. Kanyang ipinupula sa ating mga puso ang binhi ng pag-aalinlangan, hindi paniniwala at paghihimagsik. Ang dalawa sa kanyang makapangyarihang mga pagtukso ay ang buhay ni Adan ho. Yung unang-una ho. Sinulat ko na ho dito kasi gusto ko ho talaga maramdaman ang bawat isa ho sa ating kung paano ho kumikilos si Satanas sa bawat buhay ho natin. Unang-una ho, ang tinukso ho si Eva at saka si Adan po. Talagang sabi nga, si Adan at Eva sa halamanan ng Eden kung saan nagtagumpay siya sa kanyang layunin. At yun ho, kung talagang titingnan ho natin, nagtagumpay si Satanas po sa buhay ni Eva at saka ni Adan kasi nung tinukso ho sila. Pero sabi nga dito, kung saan nagtagumpay siya sa kanyang saan ba ako? Yan, dapat ho talagang kung saan nagtagumpay siya sa kanyang layunin at ang layunin po. At ang kay Jesus naman po, dalawa po si bali ho to. Yung kay Eva, yung pagtukso kay Eva at saka kay Adan at sa Panginoong Jesus ho. Sa kay Eva at si Adan po, talagang nagtagumpay ho si Satanas. Na sinabi nga, huwag kainin ang bunga na ibinigay ng Panginoon na isang batas na huwag kainin ang bunga. Lahat makakain niya ang bunga doon sa halamanan, ngunit may dalawang puno na huwag gagalawin. So doon ho nangyari po na sinuway po yun ni Eva at saka ni Adan po. Unang-una ho siya tinukso si Eva po, yung babae po. Pero dahilan ho, ito patuloy ho natin po to. Si Jesus naman po, siya ay tinukso ho. Sabi dito, kay Jesus dago ng ilang na kanyang ikinabigo. So doon ho si Satanas nabigo ho siya sa pagtukso kay Jesus po sa sa kanya doon sa ilan po.
Kasi si Jesus po ay talagang, di ba nag-ayuno po siya ng 40 days po. Pero na talagang siya'y tunay, kasi dun, nung time na yun, siya ay tao ho. Doon tao ho siya doon. Pero sabi nga dito, nabigo si Satanas para tuksuhin si Jesus po nung time na yun. Sabi nga dito, ang dalawang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang paboritong gawain ni Satanas, sabi nga dito, paboritong gawain ni Satanas, nagpapakita na ang paboritong Satanas na ay baguhin ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. So talaga gusto talaga ng kaaway na talagang linlangin ang bawat mga anak ng Diyos. Pero hindi nangyari sa Panginoon yun. Talagang nagtagumpay ang Panginoon sa buhay na gustong sirain ng kaaway ni Satanas Salamat sa Panginoon dahil may pinadala ang Diyos na talagang pinadala ng Ama ang anak para mapagtagumpayan ang lahat ng mga mga pangyayari na pagtukso sa atin ni Satanas. Sabi dito, hinihimo ng Biblia ang mga Kristiyano na maging matatag sa kanilang pananampalataya at mag-ingat sa mga tukso. Ipinangako ng Diyos na tutulungan niya tayong mapagtagumpayan ang tukso at ang pagbibigay ng katiyakang hindi niya pahihintulutan ang anumang tukso na hindi natin makakaya. Si Jesus bilang ating mahabagin at maawaing punong si Sardote na nakaranas tuksuhin ay handang dalhin ang ating mga panalangin sa Ama para sa kalakasan sa panahon ng tukso. Talagang yun po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Talagang nandyan lagi naka-abide ang Panginoon para tayo tulungan, gabayan sa lahat ng oras o sa lahat ng pangdaraya ng kaaway sa ating mga buhay po. Kaya sabi nga dito, ang tukso ay hindi dapat ipagkamali sa pagsubok ng Diyos sa ating pananampalataya bilang paraan ng pagpapalakas. Puntahan natin ang 2 Chronicles 32:31. Sabi dito, maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa nakitang tanda sa lupain. Sa pakikiharap niya'y hindi siya'y pinangunahan ng Diyos upang subukin siya. So sa atin po talaga, binibigyan tayo ng karapatan, kaya nga sabi, naging righteous ang Panginoon sa bawat buhay natin. Kaya binigyan tayo kung saan tayo susunod, kung sa kaaway ba o sa Panginoon. Kaya dapat talaga maging matatag tayong bilang mga lingkod ng Panginoon. Sabi dito sa aking ginawang outline po, mga pamamaraan ng pandaraya ng dyablo. Puntahan natin ang Genesis po, 3:1-6 po. Sabi dito, ang ahas ay pinakatukso sa lahat ng hayop na linikha ng Panginoon Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Iyon po yung sinasabi ko kanina po, nung unang natin bunga. Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos,
na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So, sa bawat isa ho sa atin ho talaga, kung bubulay-bulayin po natin ang salita ho ng Diyos, ano ang ipinapakita ho sa atin? Di ba ho sa pagsunod? Oras na hindi ho natin sinunod ho ang salita ho ng Diyos, mapapahamak ho tayo. Pero kung tayo ho ay susunod sa kalooban ng Diyos, hindi ho tayo mapapahamak. Sabi, mga paraan ng pandaraya ng dyablo. So nakasaad o nakasulat sa salita ho ng Diyos kung ano yung hindi natin dapat gawin at yung dapat ho natin gawin. Ito'y isang babala o ito'y pinapakita sa bawat isa ho sa atin na tayo ho ay maging masunurin. Maging masunurin ho tayo. So, yun ho ang ibinigay na ho sa atin ng babala na dapat ho natin huwag gawin o sundin ang dapat natin gawin na aayon sa kalooban ng Diyos. Puntahan ho natin, sabi ho sa number 2 po, matatag sa pananampalataya. Mark 13:13 po. Sabi ho dito, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Napakaliwanag po kahit hindi na natin ipaliwanag isa-isahin po. Ano ang nakaano? Kapupuutan tayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Pangako sa atin ng Panginoon yun. Pangako sa atin ng Panginoon po yun. Para ho maging maayos po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Number 3 po, tulong upang mapaglabanan ang tukso. Sa Matthew 6:13 po, sabi ho dito, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, kailangan pa ho ba natin ipaliwanag ng gusto ho yan? Sa atin ho, napakasimpleng hong ibinibigay ho sa atin na minsan ho hindi ho natin masunod dahilan gusto ho natin sundin ang ating mga sariling gusto. Yun po. Sa panghuling pong sinubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Puntahan ho natin ang Genesis 22:1-13 po. Basahin po natin at bulay-bulayin ang salita ho ng Diyos. Sabi ho dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Tingnan po natin. Number 3 po, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang alipin, lalaki, papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Number 4 po, nang ikatlong araw ng paglalakbay natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ang
kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Doon pa lang po sa una, puntahan po natin yung una. Sabi, pagkalipas, so ano po ang ginawa ho ng Diyos sa kay Abraham? Inutusan po siya. Ano ang inuutos sa kanya? Madali ba? Mahirap? Mahirap po. Bakit? Kaisa-isang anak ni Abraham, si Isaac po. Pero ano ang isinasabi ho ng Diyos sa kanya? Ihandog. Di ba ho ihandog? So, sige po, sa number, gusto ko lang ho malinaw. Sa number 4 po, natapos na po, ito na po, number 6 po. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyang anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong yun ni Isaac. Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. So number 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Yahweh at mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Anong ginawa po? Tinawag siya ng anghel. Binasa po natin, nag-react ba si Abraham po? Di ba wala po? Sinunod talaga niya kung anong step by step po. Sinunod ho siya. Sinunod ni Abraham ang utos ho ng Panginoon. Eto na po, yung pinakaano po. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Biruin niyo po yun. Di ba ho napakasarap ho pag tayo ho talagang sumusunod ho sa Panginoon? Nandyan lagi ang proteksyon ho ng Panginoon. Nandyan yung pag-aalalay ho sa atin ng Panginoon. Nandyan ho yung na talagang hindi ka iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Napakaganda ho magpuri ho sa Panginoon. Kaya ho si Abraham ho talaga, sinabi niya, sa may inanaho doon, sabi, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Biruin niyo po yan. Handa siyang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Number 13 po, pinakahuling verse po. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Napakaganda po. Napakaganda po. Ano ho natin ngayon ho? Curse and blessing po. So dun po, makikita ho natin, pag tayo'y sumunod, tatanggap po tayo ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Pag tayo hindi sumunod, anong makakamtan ho natin? Curse po. Yun ho. Kaya ho, napakaliwanag po ng mensahe na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na bawat ho paghakbang ng ating mga paa, ipagkatiwala ho natin sa Panginoon. Dahil siya lang po ang may-ari ng ating mga buhay. Wala nang iba. Wala nang iba. Glory to God po. Amen.